Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. May mga lugar na hindi isinara dahil luma na, kundi dahil may isang bagay na hindi na dapat muling makawala. 4 na magkakaibigan ang umakyat sa isang abandonadong research facility sa bundok para gumawa ng content. Hindi nila alam, may naghihintay pala sa kanila sa loob. Para maintindihan ninyo, simulan na natin ang storya. Tahimik ang kagubatan habang unti-unting umaakyat sa bundok ang 4 na magkakaibigan. Nandito na tayo, sabi ni Marco habang tinitingnan ang lumang mapa sa kanyang cellphone. Sigurado ka bang ito yon? Tanong ni Leo. Oo, dito mismo itinayo ang research facility na bigla na lang isinara mahigit 20 taon na ang nakalipas. Habang naglalakad, hawak ni Jay ang kamera. Mga kaibigan, kung may makikita tayong kakaiba rito, siguradong sulit ang pagod natin. Napailing si Ken, sana wag lang tayo makasalubong ng ahas. Tumawa silang lahat. Ilang minuto pa ang lumipas bago nila nasilayan ang isang napakalaking gusali na halos natatakpan na ng mga baging at lumot. Nakalawit ang sirang bakal na gate, kalawangin ang bakod at halos mabura na ang lumang karatulang nakasabit sa harapan. Research Facility Authorized Personnel Only. Tahimik ang paligid. Walang ibon, walang kuliglig, tanging malamig na hangin lamang ang maririnig. Napatingin si Leo sa paligid. Napansin nyo? Parang walang buhay ang lugar. Hindi sumagot si Marco. Dahan-dahan niyang itinulak ang kalawanging gate. Crack! Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong bundok. Nagkatinginan silang 4. Hindi nila alam, sa pagbukas pa lang ng gate, may isang bagay na silang nagising. Dahan-dahang pumasok ang 4 sa loob ng research facility. Makapal ang alikabok sa sahig, halos lahat ng kagamitan ay kalawangin na. May mga sirang mesa, nabasag na salamin at mga lumang computer na matagal nang hindi gumagana. Nakakatakot pala talaga rito, bulong ni Jay habang tuloy pa rin ang pagre-record. Napansin ni Ken ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Marco, tingnan nyo ito. Lumapit silang 3. Sa loob ay isang laboratorio. May mga sirang test tube, natumbang cabinet at mga papel na nagkalat sa sahig. Habang naglilibot sila, biglang may narinig na mahinang tunog. Tok, tok, tok. Napatigil silang lahat. Narinig niyo yun? Tanong ni Leo. Tahimik, wala nang sumunod. Baka may tumutulong tubig, sabi ni Marco kahit halatang hindi siya kumbinsido. Maya-maya, tok, tok, tok. Mas malakas na ngayon. Parang may bakal na pinupukpok mula sa mas malalim na bahagi ng gusali. Nagkatinginan silang 4. May tao kaya rito? Tanong ni Jay. Imposible, sagot ni Ken. Abandonado na to. Habang sinusundan nila ang pinanggagalingan ng tunog, napansin ni Leo ang isang lumang litrato sa dingding. Mahigit 10 siyentipiko ang nakapila para sa group picture. Ngunit sa pinakadulo ng larawan, may isang maitim na anyo na walang mukha. Hindi ito mukhang tao. Marco, wala ba yung nilagay na costume nun? Nanginginig na tanong ni Leo bago pa makasagot si Marco. Patay. Biglang namatay ang ilaw ng kamera ni Jay. Kasunod nito, may narinig silang mabigat na yabag mula sa madilim na pasilyo. Dug, 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 at papalapit ito sa kanila. Nagkatinginan ng 4. Walang gagalaw, mahinang sabi ni Marco. Patuloy ang mabibigat na yabag. Tug, tug, tug. Parang may napakalaking nilalang na naglalakad sa madilim na pasilyo. Biglang bumalik ang ilaw ng kamera ni Jay. Kuha ba? Tanong ni Ken. Napatingin si Jay sa screen ng kamera. Namutla siya. Marco! Ano? Dito sa kamera, may nakatayo sa likod natin. Mabilis silang lumingon. Wala. Pagbalik ni Jay ng tingin sa kamera, wala na rin ang nilalang. Umalis na tayo, sigaw ni Leo. Tumakbo silang 4 palabas ng laboratorio. Pagdating nila sa isang mahabang pasilyo, napansin nila ang isang bakal na pintong may malaking pulang karatula. Restricted area. Do not open.
Napansin ni Marco na bahagyang nakabukas ang pinto. May pumasok na rito, bulong niya, bago pa sila makapagdesisyon. Bang! Biglang sumara ang pinto sa likod nila. Nagulat silang lahat. Sinubukan ni Ken itong buksan. Ayaw na. Nalock tayo. Habang naghahanap sila ng ibang daan, may malamig na hangin ang dumaan sa pasilyo. Kasabay nito ang isang paos na boses. Umalis kayo. Napatigil silang apat, walang tao, ngunit malinaw nilang narinig ang babala. Makalipas ang ilang segundo, unti-unting bumukas mag-isa ang pinto ng restricted area mula sa loob nito. May maitim na aninong dahan-dahang lumabas at sa unang pagkakataon, nakita nila ang pulang kumikislap na mga mata nito sa gitna ng dilim. Walang nagsalita. Nakatitig lamang silang apat sa nilalang na unti-unting lumalabas mula sa restricted area. Halos 2 metro ang taas nito. Payat ang katawan, mahahaba ang mga braso at ang mga mata nito ay kumikislap sa matingkad na pula. Unti-unti nitong ikiniling ang ulo, pagkatapos ngumiti ito. Takbo! Sigaw ni Marco. Sabay-sabay silang tumakbo sa madilim na pasilyo. Mabilis ang nilalang. Sa bawat hakbang nito ay yumanig ang lumang gusali. Habang tumatakbo, biglang nadapa si Jay. Nabitawan niya ang kamera. Jay! Sigaw ni Leo. Babalikan sana siya ni Ken, ngunit hinila siya ni Marco. Wag! Bilis! Paglingon nila, nakita nilang nakatayo na ang nilalang sa harap ni Jay. Hindi ito umatake. Sa halip, yumuko ito at dahan-dahang tumingin sa kamera na nakatutok sa kanya. Biglang nagkaroon ng matinis na ingay ang kamera. Iglulululululul. Pagkatapos nawala ang nilalang. Jay, takbo! Sigaw ni Marco. Agad na tumayo si Jay at mabilis silang tumakbo hanggang sa makita nila ang sirang pangunahing gate ng research facility. Isa-isa silang nakalabas. Paglabas nila ng bakuran, biglang tumigil ang kakaibang katahimikan. Narinig na nilang muli ang huni ng mga ibon at ang ihip ng hangin. Akala nila ay ligtas na sila. Ngunit habang hinihingal si Jay, napansin niyang hawak pa rin niya ang kamera. Binuksan niya ang huling na record na video. Nakita nilang 4 ang sarili nilang tumatakbo. Pero may ikalimang nilalang na tahimik na naglalakad sa likod nila. At hindi ito naiwan sa loob ng research facility. Sumama ito sa kanila pababa ng bundok. Kung nagustuhan mo ang unang bahagi ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang episode 2. Ano nga ba ang totoong nangyari sa abandonadong research facility? Ano ang eksperimento na itinago nila? At sino o ano ang nilalang na sumunod sa 4 na magkakaibigan? Abangan ang susunod na episode.